May kapatid ba si Jesus Christ? Ano yan? Brother of Jesus Christ, God? Kaninong anak yung ikatlong persona? Sama o sa anak? Maraming problema niyan. May mababasa ba tayong Espiritu ng Diyos, Espiritu Santo? Wala. May mababasa tayo Espiritu ng Ama, Espiritu ng Anak. O, meron bang Espiritu ang Espiritu Santo? Dapat mayroon yan. Wala eh. Good morning sa lahat ng mga kapatid sa nakabahagi ng Church of God, si Brother Maxwell, Church of God the Father, Morning. Jesus Christ, ang ating church. So, tatandaan po ninyo yung pangalan natin at 1 Thessalonians chapter 1, verse 1, Church of God the Father and the Lord Jesus Christ. Sapagkat naniniwala tayo na mayroon lamang dalawa na itinuturo ng Biblia na Diyos. Yung isa ay Most High God the Father, at yung isa ay ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Jesucristo. Kaya yan po ang pangalan ng church na sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Thessalonians chapter 1, verse 1. Okay, praise the Lord. Bago tayo mag-umpisa sa ating online Bible study, o nais po ninyo mag-join dito sa ating program, sa ating Sunday School Bible Study, every Sunday, 8:30 a.m., ay pwede kayong mag-join dito sa aming group sa Church of God, the Father and the Lord Jesus Christ. Okay, bago tayo mag-umpisa ay hihingin natin si Brother Edgar na pangunahan tayo sa pambungad na panalangin upang tayo gabayan. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Mapagpalang Diyos, kami nagpapasalamat Amen. sa linggong ito na kami magsama-sama sa pagbubulay ng iyong mga salita. Amen. Patuloy na bigyan mo kami ng kaliwanagan, karunungan, Yes, habang Lord. aming pinag-aaralan ng iyong mga salita. Amen. Pagpalain mo ang pinanggagalingan ng iyong mga salita, pati ang gagamitin mo sa umagang ito. Kung Amen, magbigay Lord. sa kanya ng karunungan, Guide us. Hallelujah. kung aming Praise the Lord. panalangin sa iyo, sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. So, ang ating paksa ay nasa kadyusan pa rin. Basahin natin itong nasa 1 Corinthians pa rin. Magandang nauulit natin ang mga pinag-aaralan natin para lalong lumiliwanag sa atin. Parang lalong lumiwanag sa ating kaisipan. 1 Corinthians 8 verse 6. Pakibasa nyo dyan sa makakakita sa Tagalog. Ngunit sagalang sa atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay at tayo sa Kanya at isa lamang Panginoon, si Jesucristo. Sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay at tayo sa pamamagitan niya. So ang Tagalog, nilagyan niya ng lamang. Okay. Wala namang nakalagay dito, there is only one God. Walang sinasabing only one God. Only, walang nakalagay. Diyan sa Tagalog kasi lamang. Nilagyan nila ng lamang, di ba? Okay, sabi dito sa English, yet for us there is but one God, the Father, from whom all things came and for whom we live. And there is but one Lord, Jesus Christ, through whom all things came and through whom we live. Ito yung pinaniniwalaan ni Apostol Pablo sapagkat ito ay galing mismo sa Panginoong Hesukristo. Ayan. Meron lang daw tayong isang Diyos na Ama at isang Panginoong Hesukristo. Hindi lang one God, kundi nilagyan niya ng one God, the Father. So yung one God na yon ay tumutukoy doon sa Father. Okay? Hindi tatlo ito. Dito, maliwanag na isa lang talaga ang Diyos na Ama. Alam nyo ang ginawa ng Port Watts? Ito, babasahin ko sa inyo ng ating church na kinabibilangan dati. Ito yung ginawa nila. Babasahin ko lang ito at kung mayroon kayong computer, mas maganda. Kung wala, okay lang. Pero babasahin ko ito. Nasa website ito ng pmccportwatts.org. Yan nasa website ito ng pmccportwatts.org. Ito yung dating church natin. Babasahin ko
ang what they believe. Sabi dito, God, yan, mabasahin nyo yan, God, Father equals to Father, Son, Holy Spirit. Hindi tatlo. Father, ang God daw, yan, mayroong God, Father, Son, and Holy Spirit. Tapos nakalagay dito, we believe in one God, the Father, from whom all things came and for whom we live. We believe in one Lord Jesus Christ, whom all things came and through whom we live. Tapos nilagyan nila ng kasunod. Itong 1 Corinthians 8.6. Very obvious na ito ay galing sa 1 Corinthians 8.6. Yun yung binasa ni Brother Maxwell kanina, di ba? We believe in the Holy Spirit, the Spirit of truth who guides, teaches, and reminds believers into the truth. So yan ang nasa website ng PMCC Fort Watts. Tatlo. Okay, tatlong persona ang binubuo nitong one God. Pero maliwanag doon sa binasa natin one God the Father. Diba? Maliwanag? One God the Father from whom all things came. Amen. O hindi Yes, dalawang sir. Father, hindi tatlo. Diba? Kasi pag ginawa niyo na yung one God, the Father, pag hindi nyo tinuluyan, yung one God, ginagawa nilang tatlo yun yung one God, Father, Son, Holy Spirit. Paano itong one Lord? Father, Son, Holy Spirit din ba yan? Kaya nilagyan ni Apostol Pablo ng kumpleto, one Lord, Jesus Christ. Diba? Hindi lang one Lord, kundi Amen. tinungtungan niya ng buo, one Lord, Jesus Christ. Amen. Sapagkat yung Ama, Lord din yun. Ayon sa Matthew 22:44, na yung Ama, Panginoon din yun. At yung pinapaupo niyang si Jesucristo, Panginoon din yun. Si Jesucristo, Diyos din siya, pero hindi siya yung one God the Father. Diba? Nakukuha nyo ba? Okay, stricto tayo sa paggamit ng salita. Hindi yun, one God. Father, Son, Holy Spirit. No, hindi ganon ang talata sa Biblia. Yung Matthew 28:19, mga minamahal, mga kaibigan, ay dinagdag yan ng kinagis na nating reliyon. Wala yan sa original na sinabi ng Panginoon. Kalaban niya ng buong Acts. Kalaban niya ng lahat ng talata. Yung Matthew 28:19, Father, Son, Holy Spirit. Yung Father and Son, tama yan. Pero yung ikatlong persona dyan, dinagdag yan para tayo ay lituhin. Nasa historian, historical ang ating pinag-aaralan. Nasa historian. May historical basis tayo dyan, okay? Sapagkat yung 1 John 5:7 ng King James, very obvious, wala yan sa original na sinabi na ni Juan, okay? So ngayon, may kaparehas ito. May kaparehas ito. Itong talatang ito. Ito'y nasa Mateo 23, ang talata ay 9. Basahin nyo yan. Okay? Sa iyo, Brother Edgar, pakibasa mo ngayon, Mateo 23, ang talata ay 9. At huwag ninyong tawaging inyong ama ang sino mang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama sa makatwid bagay, siya na nasa langit. Yan. Isa daw ang inyong ama. Isa lang. Sa English naman ito, babasahin ko kasi walang iisa. Isa lang, sabi. And do not call anyone on earth Father, for you have one Father, and He is in heaven. So one Father lang talaga, one Father. Yan ang tinatawag ni Apostol Pablong one God the Father. Ito yung kaparehas na talata ng one God the Father. Okay, hindi dalawa ang Father, ano? Ano pa? Sa verse 10? Sige nga, pakituloy mo, Brother Edgar. Huwag kayong patawag na mga Panginoon, sapagkat iisa ang inyong Panginoon, sa makatwid bagay ang Kristo. Yon. Ang Panginoon daw natin na yung mga tao ay isa lang. Walang iba ang Panginoong Jesucristo. Ang Kristo naman, meron siyang mataas sa kanya na Most High God, yun ang Ama. Yun ang Ama. Kaya siya ay anak ng kataas-taasang Diyos. Hindi siya yung kataas-taasang Diyos ang Panginoong Jesucristo, pero Diyos siya. Okay? Naintindihan nyo?
mayroong tinatawag na Most Amen. High Amen. God. Your Son of Yes, the Lord. Most High God. At yan ay sinabi dito sa aklat ng Marcos. Yan ang nililiwanag natin sa mga tao. Kaya hindi natin ito pinaglilito-lito, pinagrambol-rambol, yung tinatawag nilang co-equal. By nature, yes, Jesus Christ is equal with the Father by His nature because Jesus Christ is also Spirit. And He is also holy according to Apostle Paul in Romans chapter 1 verse 2 to 3, di ba? Yan ang nature ng ama at anak parehas. Pero sa kalagayan, yung isa ama na Most High, basahin mo nga yan, Brother Maxel. At nagsisisigaw ng malakas na tinig na kanyang sinabi, ano ang pakialam ko sa iyo? Jesus, ikaw na anak ng Diyos, na kataas-taasan, kita'y pinamamanhikan alang-alang sa Diyos na huwag mo akong pahirapan. Ngayon, anak daw siya ng kataas-taasang Diyos. Yan. Kaya tayo naniniwala na si Kristo ay Diyos at Panginoon sapagkat ang Ama mismo ang tumawag sa Kanya na siya ay Diyos at Panginoon. Di ba? Saan natin mababasa yon? Tingnan natin kung naalala niyo yung talata. Na tinawag ng Ama yung Kanyang anak na Diyos at Panginoon. Saan natin mababasa yon? Hebreo 1, Yan. 1:8. Okay. Sige nga, pakibasa mo, Brother Maxel. Basa. Ngunit tungkol sana kay sinasabi, ang iyong luklukan, O Diyos, magpakailanman, Yun. at ang sentro ng katuwiran ay siyang sentro ng iyong Setro. Scepter, Like a ng scepter. iyong kaharian. So, tinawag siyang Diyos ng Ama. At katunayan, yun ang kanyang pagkakaiba doon sa lahat ng mga anghel. Walang sinabihan ng Ama na mayroong pang ikatlong Diyos. Wala. Lahat daw yung mga kasama ni Kristo, tinatawag yung mga servant, mga anghel. Okay, ayon dyan sa aklat ng Hebreo. At yan, sinusuportahan yan, hindi lang yung, baka sabi naman nila, ayun yung evil spirit nagsabi, you are the Son of the Most High. Pero si Jesus Christ din ay Most High. Kaya dalawa ng Most High. O mayroon tinatawag na co-equal Most High. No, walang ganon. Sa Biblia, ay si Jesus mismo ang nagsabi na talagang mayroong Most High, yun ang Ama. Ayan ay mababasa natin sa Lucas chapter 6 verse 35. Can you please read that, Brother Jar? Matapat ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti. At mga pahiram kayo na kailanman ay huwag mawawala ng pag-asa. At malaki ang sa inyo magiging ganti. At kayo magiging mga anak ng kataas-taasan sapagkat siya ay magandang loob at mga walang turing sa masasama. Pakituloy mo sa 36. Magmaawain kayo, gaya naman ng inyong ama na maawain. Yun. Sino yung Most High ayon kay Jesus Christ? Yung ama. Yung Ama. Ayun. Kaya sabi ni Jesus Christ, my Father is greater than I. Diba? Dahil yung Ama, yun ang Most High. Yun ang ipinakilala ng Panginoong Sukristo na tunay na Diyos at siya. Ayon sa John 17 verse 3. Nakuha nyo? Gusto niya makilala Amen. yung Ama na Most High God at siya na susunod doon sa Ama bilang Diyos. Okay, walang ikatlong persona. Walang ikatlong persona, mga kapatid, na tinatawag nilang Holy Spirit. Ngayon, sino itong Holy Spirit? Ayon doon sa website ng Portwatch, kung babalikan natin, yun daw ang Spirit of Truth. No. Ang Spirit of Truth, kagaya rin yan ng Spirit of Falsehood na marami. Kaya ang tanong nito, yung bang Spirit of Falsehood, isa lang yun? Hindi, marami yun. Ang nilagay dito ng ating church dati, okay, we believe in the Holy Spirit, the Spirit of Truth who guides.
teaches and reminds believers into all truth. O yan ang nilagay niya. Yung daw Holy Spirit, yun ang Spirit of Truth. Hindi yun. Ang Holy Spirit ng Ama na tinutukoy dito, yung Holy Spirit na sinasabi dito sa Mateo, tingnan natin. Ito ba yung Holy Spirit? Okay, babasahin natin ito para lalong maliwanagan itong mga nagbabasa ng Biblia. Ito, may bumabang espiritu sa Panginoong Kristo, di ba? Mateo 3, ang talata nito ay 16. Sige nga, pakibasa nyo dyan. Sino mang unang makakabasa? Yun yung tinutukoy nilang Spirit of Truth. Hindi ito. Hindi ito yung Spirit. Ang Spirit of Truth ay kabuuan sa heavenly being. Kasama dyan yung Ama, yung Anak, at yung mga anghel. At nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig, at narito, nangabuksan sa kanya ang langit, at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya. Yan. O ngayon, tapos may tinig, kaya binibilang nila, di ba? May Espiritu daw ng Diyos na gaya ng kalapati, tapos may tinig na galing sa langit, yun daw ang Ama. Hindi nila alam na yung Espiritu ng Diyos na ibang baba, yun ang mismo ang Ama. Yun ang mismo ang Ama. O anong patunay natin yan? At yung nabautismuhan, yung anak, yun ang nagsalita sapagkat yung Espiritu ng Diyos na yun galing sa langit. O yung tinig, saan galing yun? Galing sa langit. Ngayon, kung yung Espiritu ay galing sa tubig o galing sa lupa, abay masasabi mo talagang iba yung Espiritu ng Diyos at yung Ama na nagsalita. Di ba? Parehas galing sa langit yun eh. Amen. Di ba? Yung Espiritu daw ay galing sa langit. Basahin ko nga sa English. As soon as Jesus was baptized, he went up out of the water. In that moment, heaven was opened, and he saw the Spirit of God descending like a dove and lighting on him. Saan galing yun? Yung Spirit galing sa langit. Galing sa langit, sa taas. Voice from heaven. No, from heaven, dahil yung galing sa langit din yung Holy Spirit eh. Yung like a dove, di ba? Ngayon, tingnan natin. Kung babasahin nyo dyan, sa John, para maliwanagan natin kung sino talaga yung espiritong bumaba na yon, babasa tayo ng supporting verse. Si John ang tatanungin natin. Yan. Babasa tayo Basahin nyo ang 1:32 hanggang 33 ng 1. Ito ang hindi nabubutil sa lahat ng mga churches ngayon. Itinuturo nilang bukod yung Espiritu Santo ng Ama kaysa sa Ama. Yun na nga yun ang Ama eh. Sapagkat sabi ni Kristo, ang Diyos ay Espiritu. Sinong tinutukoy niya? Di yung Espiritong bumaba. Tingnan natin sa John 1:32-33. Pakibasa mo nga, brother, kahit sino sa inyo. At ito po sumba na nagsasabi, nakita ko ang Espiritu na bumababang tulad sa isang kalapati na buhat sa langit. At buhat sa langit. Tandaan mo yun Tandaan nyo yung salita, buhat sa langit yung Espiritu. Di ba? Yung tinig, saan din galing, Brother Edgar? Sa langit. Di parehas silang galing sa langit. Di ba? I mean, parehas yung Espiritu sa makatuwid yun ang Ama sapagkat parehas na pinanggalingan. Iisa ang pinanggalingan. Yung tinig galing sa langit, yung Espiritu ng Diyos galing din sa langit. Tuloy mo. 33 hanggang 33. At siya'y hindi ko nakikilala datapwat ang nagsugo sa akin upang bumautismo sa tubig ay siyang nagsabi sa akin, ang makita mong babaan ng Espiritu at manahan sa Kanya. Yun. So sa makatuwid, saan nananahan yung Espiritu ng siya mabautismuhan? Kanino nanahan yung Espiritu na yon? Yung Espiritu Santo, yung Espiritu ng Diyos na yon? Kay Jesus Christ. Yon, kay Jesus Christ. Okay, tanungin natin si Jesus Christ kung sino yon. John 14 verse 10. Tatandaan yung maigi Sino yung nanahan doon sa anak? Yung Espiritu ng Diyos. Sino yung Espiritu ng Diyos na yon ayon kay Jesus Christ? Pakibasa mo, Brother Maxel. Hindi ka baga nananampalataya na ako'y nasa Ama.
at ang Ama ay nasa akin. Yun. Ang Hindi mga siya ang ama, salitang hindi siya ang aking- ama. Hindi siya Brother Maxel ang ama. Ang ama daw nasa kanya. Sige pa. Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo, hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin at gumagawa ng kanyang mga gawa. Yun. Sino yung tumatahan sa kanya, Brother Maxel? Yung Ama. Yung Ama, Ay, ang ama. Doon sa John 1:33, sinong tumahan sa kanya? Yung Ama rin. yung Ama din. Espiritu na siyang ama. Espiritu. Sa mga tuwid, Yes. yung dalawa ba ang tumatahan sa anak? Ay, hindi, isa lang. Isa lang ang ama. Isa lang. Oh, yung isang anak, nagkatawang tao. Yun. Espiritu rin yun, kaya inihanda ng katawan. Okay, babasahin natin yan sa Hebreo. Yung isang espiritu, nagkatawang tao. Diba? Hebreo 10 verse 5. Basahin nga natin. Nakukuha nyo na. So sa mga tuwid, yung espiritu na bumaba, yun na mismo ang ama. Diba? Tama. Bakit Oo nga, nila no? kailangan ang Trinity? Bibilangin nila yon. Bakit nila bibilangin yon? Misinterpretation, mali ang kanilang comprehension porque nakarinig ng tinig, tapos nakakita ng anyong kalapati. Binilang na nila, separate daw yung tinig at yung anyong kalapati. Hindi. Yun ay tinig ng Espiritu Santo ng Ama. Susuportahan pa natin yan sa kaisipang yan ni Apostol Pablo. Basahin mo nga yung Hebreo 10:5. Kaya Hebrews chapter 10. pagpasok niya sa sanlibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Yun, isang katawan daw ang inihanda ng Ama. Yun ang Jesus, yun yung body. Doon nananahan ang Espiritu ng Panginoong Jesus. Yung Espiritong yun na bumaba kay Maria, kaya sabi, bababa sa iyo ang Espiritu Santo. Bababa sa iyo ang Espiritu Santo. Yung Espiritu Santong yun na bumaba kay Mary, yun yung naging tao. May isang Espiritu Santo na tinatawag yang anak. Babasahin natin yan sa Romans chapter 1. Ulit-ulitin natin ito para lalong lumiwanag sa kaisipan ng mga tao. Ang hindi nakita ng tao, ng mga Trinitarian, yung sinabi ni Juan, ang hindi nabasa at hindi naunawaan ng mga nagbabasang Trinitarian na pag binasa nila yung Matthew 3:16 to 17 na may tinig, may anyong kalapati at may Jesus, ang hindi na nabasa yung paliwanag ni Juan doon sa John 1:33 to 34 na yung tumahan doon sa anak ayon kay Kristo mismo sa bibig niya, yun ang Ama. Yun. Nakukuha nyo? Ang bilang ng mga Trinitarian, kaya naglagay sila ng Matthew 28:19, which is nasa Bible yan na pwede mong dagdagan ng Biblia. Yun, dinagdag talaga yan. Para malito ang mga tao. At kaya hanggang ngayon, litong-lito ang mga Trinitarian at yung mga tao na hindi sila makapaniwala paano naging 3-in-1 ang Diyos. Okay, kaya pati Muslim hindi nila matanggap yung aral na yan. Talagang maling-mali yan. Sapagkat sinabi ni Kristo, yung Ama ay tumatahan sa akin at tinukoy niya mismo kung sino yung Ama na tumatahan sa kanya na siyang Espiritu. Basahin nga natin yan sa ito muna bago yung Romans chapter 1 verse 4. Okay, basahin muna natin yan sa John 4:23. Talaga bang tinuro ni Kristo ng Espiritu Santo na tumahan sa kanya ay yun mismo ang Ama? Opo. Babasahin natin yan. Juan, kabanatang 4, ang talata ay 23 hanggang 24. Brother Edgar, pakibasa. Okay. Datapat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sakay na'y nagsisisamba, kinakailangan magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Yon, ang Diyos daw ay Espiritu. Di ba? Maliwanag, Amen. brother.
Sino yung espiritu ayon dyan sa talata? Na Diyos? Yung Ama, Saan talata? 23. Yun, 23. Maliwanag. O, basahin mo nga ulit yung 23. Hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Yan. O, it implies na yung sasambahin mong Diyos sa espiritu, yun yung espiritu na Ama. Di ba? Maliwanag, di ba? Malinaw. Oh, maliwanag. Okay, susunod pa natin. Tanungin naman natin si Apostol Pablo. Itinatago ito ng maraming Trinitarian ngayon eh. Kaya lumabas siyang oneness sapagkat the Trinity concept of God, it doesn't make any sense. That's why they were produced by the Trinitarian by themselves. Okay? So, let's read 1 Corinthians 2:11. Ano ang explanation ni Apostol Pablo sa Espiritu? Wala pa ito itinuturo sa lahat ng mga churches ngayon. Ang natanggap ng mga preachers ngayon, galing yan sa predecessor na tinuro na nagturo sa kanya, na nagturo sa kanya, na nagturo sa kanya, nagturo sa kanya, nagsisirculate hanggang sa ngayon. Tayo ay dumidirektad hindi dun sa sinulat na aklat nila, kundi sa talata. Talata tayo mga kapatid. Talata. Okay, basahin mo nga, Brother Maxwell. Sapagkat sino sa mga tao ang nakakakilala ng mga bagay ng tao, kundi ang espiritu ng tao na nasa kanya? Yun. Gayon din naman ang mga bagay ng Diyos ay hindi nakikilala ng sino man maliban na ang espiritu ng Diyos. Yun. Okay, ito, Brother Maxwell. Ano yung salitang gayon din naman? Sa English yan ay in the same way. Ano yung gayon din naman? Sa Tagalog, ano yun gayon din naman? Parehas lang, parehas. Parehas, di ba? Parehas. So, halimbawa, sino daw ang nakakakilala ng mga bagay ng tao, kundi yung espiritu ng tao? May espiritu pala tayo, kaya tayo nakakakilala, di ba? Kasi ang katawan walang espiritu ay ano? Patay. Okay, Santiago, di ba? Ngayon, yung espiritu daw natin, yung ang nakakakilala sa buong pagkatao natin. Siyang nakakakilala sa atin. Halimbawa, ikaw, Brother Maxwell, yung iniisip mo ba, naiisip din ni Brother Edgar ngayon? Parehas ba kayo na iniisip? Hindi, di ba? Hindi. O, ikaw lang nakakaalam noon. Ikaw lang nakakaalam yun. At siyempre, Diyos makakalam sapagkat siya espiritu na tatalastas niya ang iyong espiritu. Pero, maliwanag dyan ang paliwanag ni Apostol Pablo. In the same way. Di ba? Ngayon, yung bang espiritu mo, Brother Maxwell, iba pang Maxwell? Hindi. Hindi. Ano yun? Sapi yun. Parang, ang lumalabas niyan, parang sumasapi yun kung iba pang espiritu yun. Di ba? Nasapian ka ng ibang espiritu at nagsasalita ka. Hallelujah! Ako, parang ganun yun, di ba? Pero normally, sabi ni Apostol Pablo, bakit magpapaliwanag pa itong mga Trinitarian na ikatlong persona na wala naman, hindi naman totoo yun? Bakit hindi na lang nila ipaliwanag yung salita ni Apostol Pablo? Di ba? Tungkol dyan sa espiritu. Bakit kaya mag-create ka ang espiritu daw ay Diyos sapagkat siya ay mayroong kaisipan, pwede siyang mapusong. Wala naman dun sa chapter 12 na yun ay ikatlong persona. Basahin nga natin kung mayroong ikatlo doon. Babasahin natin yan. Mateo chapter 12. Ito yung ginagamit nila. Okay? Sa 12:32. Sige nga, pagibasa mo, Brother Edgar. At ang sino mang magsalita ng isang salitang laban sa anak ng tao. Anak ng tao, okay? Tandaan nyo na, anak ng tao. Tapos? Ay ipatatawad sa kanya, natapat ang sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi ipatatawad sa kanya kahit sa sanglibutan ito o maging sa darating. Yon. Iba pa ba, Brother Edgar, yung Espiritu Santo sa Spirit of God? Sapagkat wala kang nabasang Spirit of God yan Espiritu Santo, di ba? No, Espiritu Santo lang. Walang Spirit of God? Wala. Meron, Brother Edgar. Sa talatang 28. Pakibasa mo, Brother 28. Maxwell. Ngunit, kung sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos,
Yun. Nagpapalabas ako ng mga demonyo, ay dumating nga sa inyo ang kaharian ng Diyos. Yun. Wala doon sa verse 32, pero nasa verse 28. Tama. Yun. Amen. At yung verse 28, mayroon pang isang verse yun. Galing yan sa 18. Pakibasa mo, Brother Edgar. Sa 18. Narito ang lingkod ko na aking hinirang at minamahal ko na kinalulugdan ng aking kaluluwa. Isa sa kanya ko ang aking espiritu at ihahayag niya ang paghuhukom sa mga hintil. Yun, isa sa kanya ko ang aking espiritu. Kaya tama talaga yung Spirit of God, Holy Spirit of God the Father. Di ba? Dahil doon, Matthew 12:18 sa 1 Corinthians 2:11. Sapagkat sinabi diyan, my spirit. So, sarili niya yung espiritu. Hindi ikatlong persona yon. Dapat sinabi niya diyan, kung ikatlong Diyos yon, my spirit, my Holy Spirit, third God, third person. I will put to him another God. No, hindi. Wala naman nakalagay, di ba? So, malinaw. Isa sa kanya nga. Sinuportahan ni Kristo na ang Diyos daw ay espiritu. Eh, sinong espiritu yun? Kaya mali yung tinatanong ni Felipe na sabi niya, ipakita mo sa amin ang Ama. Kaya sabi niya, matagal mo na akong kasama, hindi mo ako nakikilala. Sumasa akin nga yung espiritu ng mabautismoan ako. Bumaba yun sa akin. Espiritu siya, hindi mo siya makikita, Felipe. Yun ang ibig niyang sabihin doon. Sapagkat sinabi niya sa chapter 4, verse 23, nauna pa, narinig na at nalaman na yun. Nalaman nga ni Matthew eh. Bakit hindi malalaman ni Felipe? Magkakasama yun. Di ba? Na sinabi yun ni Kristo na ang Diyos ay espiritu. Di ba? Tama. So, sa mga tuwing, Amen. walang ikatlong persona. Tama, dalawa lang. Tingnan na nga natin yan. John 8:16 to 18. Ito, papakita ko sa inyo na mayroon pa ditong Amplified Bible. At para lalo ninyong maliwanagan ito. Sige, brother, pakibasa mo muna, Brother Edgar. At kung ako'y humahatol, ang hatol ko'y totoo, sapagkat hindi ako nag-iisa. Oh, hindi nag-iisa, ha? Tika mo na, Brother Edgar. Hindi nag-iisa, hindi oneness, ha? Hindi nag-iisa. Tama. Hindi dalawa. Sige pa. I stand with the Father and the Holy Spirit. Ba, nakalagay ba dyan? I stand with the Father and the Holy Spirit? Hindi. Wala. I stand Malinaw. with the Father. O, sige, tuloy mo. Oo, sa inyong kautusan ay nasusulat na ang patotoo ng dalawang tao ay totoo. Ako ang nagpapatotoo sa akin din at ang amang nagsugo sa akin ay nagpapatotoo sa akin. Ito ang tanong, Brother Edgar. Kailan nagpatotoo ang Ama sa Kanya? Ay simula nung siya'y subuin, sabi rito. Hindi. Nung siya'y mabautismuan. Di ba sabi ng Ama? Doon sa Matthew chapter 3, yun yung espiritu. Sabi, ito ang sinisinta kong anak. Oh, hindi naman yung tinawag na ikatlong persona yung nagpatuto. Sino nagpatuto doon? Yun yung Ama. At Yung Ama. yun ang tumatahan sa Kanya. Oh, wala namang ikatlong persona nagpatuto sa Kanya. Amen. Dagdag lang yan ang militarian. Dagdag lang. Oh, basahin nga natin yan sa Amplified naman. I am one of the two, bearing witness, bearing testimony concerning myself and my Father who sent me. Sabi niya, I am one of the two. Oh, hindi sinabi niyang I am one of the three. Hindi Trinity ang Diyos, mga kapatid. Oh, I am one of the two. 8:17. In your own law, it is written that the testimony evidence of two persons is reliable and valid. At sinabi niya kung sino yung two na yon. Sabi niya dito, I am one of the two, bearing testimony concerning myself and my Father who sent me. O kaya maliwanag na dalawa lang. Maliwanag, di ba? Kaya dalawa lang, ang Ama at Anak lang. Yung Anak, Espiritu Santo rin yun. Ang ibig sabihin kasi ng Santo, holy, karakter yun. Hindi pangalan yun. Karakter yun. Tandaan nyo yung salitang holy. Pag sinabing, God is holy, ano yan, Brother Maxwell? Ano yung holiness? One of the Banal. characteristic.
Characteristic of a person. Tama. Sinabi, Kabanalan, banal. Kabanalan, banal. Banal siya. Pag sinabi mong Holy God, Holy Father, sinabi ni Kristo yun Holy Father. Lumalabas pa sa Trinitarian na ang holy lang, yung Spirit, yung ikatlong persona lang, hindi yung Ama. Hindi, sabi ni Jesus Christ, Holy Father. Yun mismo ang Ama na tumatahan sa Kanya. Yun ang tinatawag na Spirit of the Lord. Luke chapter 4 verse 18. Can you please read that, Brother Maxwell? Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat ako'y pinahira niya Yun. upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas at sa mga bulag ang pagkakita, upang bigyan ng kalayaan ang nang-aapi. Yan. Ang nang-aapi. Yung hindi nang-aapi ha. Hindi ka lalayain yung nang-aapi. Hindi yung nang-aapi ang palalayain ha. Okay. So the Spirit of the Lord. Sino yung Lord na yon? Yun yung Ama. Babasahin natin dito sa Mateo. Basahin natin sa chapter 10. Yun yung Ama. Sabi ng mga alagad sa Mateo 10:20. Babasahin ko na lang. For it will not be you speaking, but the Spirit of your Father. Ngayon, kung ito yung ikatlo na persona, tatawagin yung ikatlong persona Spirit of the Father? Bakit yung ikalawang persona hindi mo tinatawag na Spirit of the Father too? Si Jesus Christ. Di ba? Is Jesus Christ also Spirit of the Father? No. Di ba? Kung tatlo yon na co-equal, kung tatlo yung co-equal, ito pang malaking problema. Bakit yung isa nag-angkin na siya'y Ama? Di dapat tatlo kayong Ama kasi to co-equal Kung triplet kayong lumabas sabay-sabay, wala sa inyong panganay, wala sa inyong panganay na segundo lang yung nauna yung isa na lumabas. Tapos yung pangalawa ay 30 seconds bago lumabas. Yun yung pangalawa, di ba? At yung 2 minutes yung isa bago lumabas. O di yun yung ikatlo. Bakit si Jesus Christ dapat tinatawag niyang Spirit of God? Ikatlong persona yun Pagka triplet, biglang lumabas silang sabay-sabay, tatlo, walang magsasabi doon na panganay siya, di ba? O ama siya. O anak. Hindi, tatlo tayo magkakapatid. Wala sa ating panganay. Huwag kang mag-aangkin na ikaw panganay, ha? Si Jesus Christ ay nag-aangkin na siya ang panganay sa maraming magkakapatid. Siya yung, ibig sabihin ng firstborn, siya yung naunang lumabas galing sa ama mismo. Siya yung pinaka panganay sa mga bago ang mga nilalang. Okay? Dahil sa lahat, nilalang na sa pamamagitan na ng anak. Ngawad din naman dalawang lumabas sama? May kapatid ba si Jesus Christ? Ano yan? Brother of Jesus Christ, God? Kaninong anak yung ikatlong persona? Sama o sa anak? Maraming problema niyan. May mababasa ba tayong Espiritu ng Diyos, Espiritu Santo? Wala. May mababasa tayo Espiritu ng Ama, Espiritu ng Anak. Meron bang Espiritu ang Espiritu Santo? Dapat mayroon yan. Wala Tama. Sa mga tuwid, misinterpretation noong Holy Spirit of the Father na bumaba dun sa anak. Misinterpretation yan. At tayo lang, sa biyaya ng Diyos, ang Church of God the Father and the Lord Jesus Christ ang nakaalam ngayon. Amen. Praise the Lord. Na dalawa lang talaga ang kadyusan. Kaya malaking problema na yan. Ang John 1:1 ay napakaliwanag. In the beginning was the Word, and the Word was with God. Si Jesus Christ as with God the Father. Hindi tatlo yun. Dalawa lang yun sa John 1:1. Kaya kayo makikipagdebate kayo sa Church of God the Father and the Lord Jesus Christ, laglag kayo. Laglag lahat kayo. Tandaan niyo, maliit pa lang itong grupo. Tatlo pa lang kami. Sa bagay, nasa Bible yun. Sa 2 o 3 nagkakatipon. Ako'y nasa gitna nila. Hindi.
Hindi, marami na tayo. Akala lang nila tatlo. Pero Akala marami na lang nila tayo. tatlo. Meron pa tayo. Dami Yung pa. mga kasama natin. Hindi nga lang nag-online. Patuloy pa tayong dadami. Amen. Praise the Lord. Sa iyang aral na yan, napakaliwanag yan. Kaya Fort Watts, magsisi na kayo dyan sa tatlong Diyos na yan. Iwanan nyo yan. Mali yan. Father, Son, Holy Spirit. Mali yan. Katoliko yan. Pangurus yan Father, Son, and the Holy Spirit. Pangurus yan Hindi naman daw nila tinuplay na Trinitarian sila. Ang tawagan yan at sa Tagalog, ang tanda ba yan sa Tagalog? Ang tanda? Father, Son, ang tanda ng Katoliko yung bautismo ninyo Oo. Obvious nagaring sa Katoliko yun. Nag-i-in Jesus name ba ang Catholic? Hindi. Hindi nag-i-in Jesus name yan. Ang sabi niyan, the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Di ba yung obvious na yan ang Matthew 28:19? Na sila mismo ang kagagawan niyan dahil sabi nila sila daw nag-imprinta ng Biblia, sila nagkuha niyan. Totoo ka, sila nga ang gumawa niyan. Dinagdag nila. Nasa Bible ba talagang pwedeng dagdagan ng Biblia? Huwag niyo sasabihin hindi kayang gawin yan. Sa Holy Bible yan, hindi pwedeng. Hindi totoo yan. Kaya ngayon pa hindi ka kikidlatan ng Diyos kahit baguhin mo yan. Ang saksi ni Jehovah nga hindi kinidlatan ni Lord nang baguhin nilang lahat ng Panginoon ni ginawa nilang Jehovah Jehovah. Yung saksi ni Jehovah ba? Kinidlatan? Hindi kinidlatan yung saksi ni Jehovah. Dahil yan, pwedeng ang manipulate ng tao yung Biblia. Alam ng Diyos yan. Hahatulan ka lang pagkatapos mo mamatay. Pero do whatever you can do right now if you want. But the thing is, when you die, that's your greatest problem. Okay, basahin nga natin na si Jesus Christ ay Espiritu rin ng kabanalan. Romans chapter 1, ang talata nito ay verse 3 hanggang 4. Brother Maxwell, pakibasa mo. Tungkol sa anak na ipinanganak sa binhi ni David, ayon sa laman, na ipinahayag ng anak ng Diyos na may kapangyarihan ayon sa Espiritu ng kabanalan sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ng mga patay sa makatwid bagay si Jesucristo na Panginoon natin. Ayun, maliwanag Nakalagay dito in verse 4, and who through the Spirit of holiness was declared with power to be the Son of God. Ayun, yung Espiritu ni Kristo na nagkatawang tao, Holy Spirit din yun, Son nga lang yun, Son. Holy Spirit of the Son. Yun yung bumaba kay Virgin Mary at naging tao. Hindi nga lang siya nakita at hindi maramdaman sapagkat ay Espiritu siyang pumasok. Walang laman at buto yun. Kailangan niyang laman at buto. Ginamit niya si Virgin Mary, yung kanyang cell o ang kanyang physical body. Kumbaga, gumamit siya ng katawang tao para siya'y mahayag dito sa lupa. Okay, napakaliwanag. May tanong kayo mga kapatid. Wala. Napakaklaro, Brother Henry. Amen. Praise the Lord. Oo. Ito na yung wakas ng confusion dyan sa kadyusan. Magwawakas na yan. Amen. So, magsisimula na yan. At bubutil-butilin natin. Lahat ng mga nasa YouTube na nagsasalita ng mga mali, ikukorek natin yan. Masasampal sila ng talata, I'm sorry to say. Sinasabi na lang pala ng PMCC na hindi sila Trinitarian. Hindi sila Trinitarian, pero tatlo talaga, tatlo. Hindi sila Trinitarian. Kasi ang Trinitarian, ang tatlo na ang isang Diyos, tatlo. Tapos yung tatlo, isa. Yan ang problema ng Trinitarian. Ang tatlong Diyos, isa. At ang isa, hindi isa, kundi tatlo. Matindi, no? Mabigat yun. Mabigat, mahirap paniwalaan. Yung isa daw ay tatlo. Pero yung tatlo, hindi tatlo, kundi isa. Grabe. Magulo. Ay maraming lumalabas na ngayon sa kaisipan pati dyan sa online na ang Diyos daw ay parang tao rin. May katawan, kaluluwa at espiritu. Ang bira, anong klase yun? Anong klase yun? Si Jesus Christ yung katawan? At yung Ama, yun yung Espiritu, at ang ikatlong persona, yun yung kaluluwa. Anong klase yun? Hindi ganon. Hindi ganon ang Biblia. Kaya mga kapatid, napakaraming confusion ngayon.
Kaya tigilan nyo na yung pagkukopya sa ibang reliyon, mga kapatid namin dati dyan sa church na yan, na Fort Watts. Itigil nyo yan, makinig na kayo ngayon sa propeta. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Makinig na kayo ngayon. May binangon na si Lord eh. Napakita sa akin si Lord. Ito ang binigay niya sa aking liwanag. Makakatutol ba kayo? Hanggang kuwan lang kayo eh. Hanggang sabi lang kayo, kalbo. Who cares? May resurrection naman. Wala naman tayong problema dyan. May resurrection naman. Bakit? Ako lang ba mag-isang kalbo? Napakarami namang kalbo dyan. Marami akong katulad. So hindi ako nag-iisa. pero itong aral na ito, mga kapatid, ako lang talaga meron ito at si Apostol Pablo. Hindi nga lang naulirat ng gusto ni Apostol Pablo. Yan. Hindi rin ito naituro ni ETF. Hindi rin ito naituro ng sino mang religious ngayon. Kaya yan, maliwanag yan. Ginagamit, yung mga talatang ginamit natin, bago yan sa pakinig na. Ang tagal na yan nandyan ha, Brother Maxila. Ang tagal na yan, embedded already in this book. But they don't use it because that is not what they believe. Amen. Because that is not what they believe. What they believe is inherited from their predecessor. From the one who taught them. Amen. That's the problem. Bakit hindi sila dumidirekta sa Bible? Sapagkat yung kanilang church magagalit sa kanila yon pag ginamit nila yon. Di ba? So, it's very clear. So, wala na kayong tanong. Praise the Lord. Wala na. Praise Kaya yung God. bumabang espiritu na nanahan ayon mismo kay Juan sapagkat siya ang saksi na tumahan daw dun sa anak. Sabi niya, espiritu yun ng Panginoon. Sino yung Panginoon? Yun yung isang Panginoon na nagpapaupo sa Mateo 22. Dalawa lang ang Panginoon. Isang ama, isang anak. Amen. Pag sinabi niyo isang piraso lang, bakit tayo may isang Panginoong Hesukristo lang? Siya yung Panginoon natin. Ang Panginoon naman na Hesukristo, may Diyos naman siya, yun ang Ama. Ang inyong Diyos, aking Diyos, aking Ama at inyong Ama. Yun. Amen. Ang Diyos natin at ang Panginoon natin at Panginoon ni Israel na one Lord doon sa Deuteronomy ay meron pa siyang Diyos. Yun ang Most High God na Father. Siyempre, Father. Amen. Praise God. Yon. Okay, hindi dalawang Father, okay, hindi dalawa, isa lang ang Ama ayon sa Matthew 23 verse 9. Amen. Isa lang ang Panginoong Sukristo. Huwag niyong pagrarambulin yan, huwag niyong halu-haluin yan ha. Isang Panginoon. Huwag lang isang Panginoon, isang Panginoong Hesukristo, isang Diyos na Ama na Most High. Yan ang Diyos natin. Praise the Lord. Praise God. Yan. Napakaliwanag niyan. Walang confusion dyan. Kaya kung mananalangin kayo sa Amang Diyos ng Panginoong Hesukristo, Ama ng Panginoong Hesukristo, yun ang sasabihin nyo. Huwag lang kayo magsasabing Panginoon. Sino yung Panginoon na yun? Magtataka sa inyo yung, sino yung Panginoon na yun? Panginoon din yung Ama at Panginoon yung Anak. Sino yun? Sasabihin nyo, Amang Diyos ng Panginoong Hesukristo. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Di dapat, bakit hindi lang ginagamit yon? Dapat dalawa yung ina-addressan nila. Amang Diyos at Espiritu Santo sa pangalan ng iyong bugtong na anak. Wala eh. Walang ganun eh, di ba? Bakit tumatawag lang sila sa Ama? Kawawa naman yung ikatlong persona. Kawawa yun. Sabi, hindi ko na-acknowledge itong mga taong ito ha. Parang pinupusok ninyo ako ha. Hindi kayo dapat sinabi, Amang Diyos at Espiritu Santo sa pangalan ng anak na ikalawang persona in Jesus' name. Amen. Walang ganun. Anong pinagagawa ninyo? Mga Trinitarian, ano yan? Madaya kayong gumamit. Sabi nyo, Ama, sa pangalan ni Jesus. Sino yung Ama na yun? Isa lang yun eh. Isa lang yun. Bakit hindi nyo sinasama yung Espiritu Santo? Amang Diyos at Espiritu Santo, ikalawang persona, kami lumalapit sa iyo sa ikatlong persona na si Kristo. Dapat sa pangalan, magulo eh. O dapat, Amang Diyos at Panginoong Kristo, lumalapit kami sa iyo sa pamagitan ng ikatlong persona. Wala namang ganun sa Bible. Wala. Ang gulo ninyo, mga Trinitarian. Ang gulo. Kaya kayo ang ugat ng kaguluhan ito. Kaya may oneness. Kaya lumabas yung United Pentecostal Church because of them. Because it doesn't make sense to them.
Dahil sabi nila, one Lord lang daw, one Lord, one Lord. Ay, pinutol din nila yung one Lord. One Lord Jesus Christ. One God the Father. Most High. Okay? Liwanag? Amen. Okay, Yes, sige, Lord. manalangin tayo. Pangunahan tayo ni Brother Maxwell sa pangwakas sa panalangin. Praise Okay, praise the Lord. Hallelujah. Panginoon, naming makapangyarihan sa lahat. Kami po ay Amen. nagpapasalamat sapagkat kami po ay nakabahagi sa gawain mo, Salamat Panginoon, po, sa Amang Banal. umagang Amang ito. Banal. Panginoon, pagpalain mo po Amang ang Banal. aming Amang kapatid na si Banal. Brother Henry at Amen. palakasin mo siya. Ingatan mo siya, Panginoon. Amen. Maging ang aming mga kapatid na narito ngayon sa gawain, Panginoon, kami po ay ingatan mo at pagpalain at palakasin mo kami, Panginoon, sa iyong mga salita. Amang Banal. Maraming salamat po muli. Binabalik po namin ang kapurihan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, so God bless sa lahat ng ating mga sumusubaybay dito sa Expounding Truths. Ay ngayon lang ulit tayo nakapag-recording sapagkat busy tayo sa trabaho at hopefully ay tuloy-tuloy na ito. Ipag-pray nyo kami at salamat sa inyong pagsubaybay. God bless sa lahat ng mga sumusubaybay. At God bless din sa ating mga kapatid na Port Watcher. Wala kaming laban sa inyo bilang magkakapatid. Magkakapatid pa rin tayo sa Panginoon. Mayroon lang mga misinterpretation at mga maling aral na nagsasaturate sa ating kalipunan, sa inyong kalipunan, na ayaw namin yung maling aral. Kaya ayaw sana namin gawin ito, pero wala kaming magagawa sapagkat itong katotohanan ang dapat na mangibabaw. Kung gusto niyo dyan sa kamalian na yan, ng mga nagkaroon ng naging dahilan ng maraming pagkakababagi, ayaw namin yan. We want a complete unity in the truth. Okay? So, God bless mga kapatid and see you again.